Hi everyone, today we will tackle this topic titled El Filibusterismo, The Reign of Greed by Dr. Jose Rizal, the second novel. So first let us know the background of the novel. So Jose Rizal began writing his second novel in Calamba in October 1887 and finally finished the manuscript 4 years later in Beatrice, France. The book was published in Ghent, Belgium in September 1891 because it was cheaper to print there. Even though Rizal struggled with the lack of money during this time, his friend Valentin Ventura stepped in to pay for printing, allowing the novel to finally be released to the public. Rizal dedicated this novel to three Filipino priests, which is Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora, known as Gamborza. So, si Rizal is dedicated ang isang novel sa tulo ka pari, which is si Gomez, si Burgos, and si Zamora, known for Gamborza. So, ang tulo ka pari is puro mga brides. So, also, tapat sab sila na pari para sa Pilipino. So, they were executed by Spanish in 1872 for a crime did not commit. So, gipatay sila sa mga Espanyol in 1872 sa kasalanang hindi naman nila ginawa. So, napasanginlan sila sa napasangin sila pag-apil na iban sila sa pag-aalsa sa Cavite Mutiny noong 1872. So, why sapat na ebidensya pero gihatulan sila sa mga Espanyol ng kamatayan para mahadlok o ma-scared ang mga Pilipino or kapwang Pilipino nila. So, Rizal believed that there were martyrs, people who died for a crime, for a cause. Their death was a major reason why Filipinos started to want independence. So, at the time na pagkapatay sa tulo ka pari is nahimbata ang mga Pilipino, especially si Rizal. So, narealize nila na dili pantay ang pagtrato sa mga Espanyol sa mga Pilipino. So, diri nag-start na gusto ng Pilipino ang mithiin ang kalayaan at pagbabago. So, this novel or inigihimo ni Rizal sa dedication of Gamborza is nag-remind sa ato na need jud nato lumaban para sa katotohanan at karapatan ng bawat Pilipino. Hello, my name is Angel Morante and my topic is the main characters of the novel El Filibusterismo. Our first main character is Simon. In Jose Rizal's El Filibusterismo, the character Simon is actually Crisostomo Ibarra or Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin. So after escaping death in the Noli Me Tangere, Ibarra returns 13 years later as a wealthy jeweler, seeking revenge against the Spanish colonial government to rescue his beloved Maria Clara. So according to this text, he is close advisor to the Spanish Governor General. His goal is to start a revolution to save Maria Clara and avenge his family. His nickname is Simon or the Black Eminence. His appearance often disguised with blue-tinted glasses and white wig. So his role, the kuno, is antagonist of El Filibusterismo, who plots a failed revolution. Other important characters. Basilio, a medical student of the son of Sisa. He is smart but wants to stay out of trouble until Simon recruits him. So, si Basilio no na sa story of El Fili, isa sa ka-medical student o bata siya ni Sisa ug igsuon na si Crispin. Siya na pagkatao gusto ni Zanan lazo no likay sa gubot mga kasamok. And sa dili pa ta moabot sa kinabuhi ni Basilio no diin na recruit na siya ni Simon no. Sa ang kinabuhi ni Basilio daan pa sa pagkabata niya daghan ang isa pagsulay or
daghan ang isa problema na naagihan, like sa isa igsuon na si Crispin no na tag pasanginlan no na nangawat ug tagpatay ang isa igsuon, ug sa isa nanay na si Sisa na nabuang and napatay mismo zaon sa kang Basilio. And amad to na mga panghitabo no, human ato ng mga kaagi ni Za. Amo na to na natagdaya si Basilio ni Kapitan Tiago sa Manila, kundi dito sa Pisatag suportahan no na sa pag-eskwelanan medical. Dito na nagsugod sa Pisana nangandoy siya na mahimo na doktor tungod sa gusto niya na makatabang sa mga pobre, sa mga kabus. Nagplano sab si Zano na pakasalan si Julie. Si Julie, nakilaya niya no na nag-eskwela siya sa Manila nan medical. So nauyab niya si Julie. Sa waya madugay sabad to ng mga panghitabo sa ang mga estudyante dito apil si Basilio no na tapos napasanginlan isab no na isa siya ka rebellion og amo to na napriso siya bisan waya isa sa zop waya isa saya no napriso siya. And while napriso siya ni isa uyab na si Julie nagkuanan trabaho no, nagtrabaho siya kang Herman ampan nagtrabaho siya para makapundos na ng kwarta. Tapos nagtry siya no na mangazo sab ng tabang kang Padre Camora no na pagawson si Basilio sa prisuhan. Instead natabangan ni Padre Camora isa nagkuan siya no na isa abusuhon si Julie og tungod sa pagprotekta ni Julie sa isa kaugalingon no na dili siya makuan ni Padre Camora, amo to no na niambak siya sa bintana sa kumbento ug didto si Julie na patay. So pagkahuman amo na to dason na naghatag ng kasakit sa kinabuhi no, nagdugang ng kuan na sab kang Basilio sa mga panghitabo didto sa Manila. And amo to na naka-decide siya no na siya ni duol siya kang Simon no og nakig-iban siya sa pagplano no sa pagpanimayos. Amo sa no taglaong dito sa tagbasa kagayna na until Simon recruits him. Tungod ra sab sa kinabuhi no na naagihan ni Basilio na mga kasakit na amo to na nag-decide siya no na kuan na makigbisog siya or manimayos siya tungod sa mga wayay hustisya na isa na kuanan sa panahon ni Basilio. Og sa ikaduha si Isagani, a brave and idealistic poet. Og ikaduha si Isagani, a brave and idealistic poet. He loves Paulita Gomez and his country. He is the one who stops the explosion. So, si Isagani, no na kuan siya, a brave, kubaga, isog, and idealistic poet, no na jay sa mga idea, no na paghimo sa mga poet, no na jay mga kadasig, or jay mga pangandoy. And, nahigugma siya kang Paulita, pero, si Paulita, mas tagpili niya si Juanito Pelaez, no. Bisan pa man atos na mga kasakit niya no na waya sa pilian ni Paulita nagpabilin gihapon sa nga makatawo. Sa panahon sa tagkasal ni si Paulita, si Simon no nagplano na pabuthan didto na area no. And ang nakapugong sa adto na mga plano ni Simon is mausi Isagani no na nagplano siya na bombahan ang sa kasal dito ni Paulita og ni Juanito. Pero tungod sa aksyon ni Isagani, dabo na kinabuhi ang naluwas. So, sa kinabuhi ni sa papel ni Isagani no, sa isa pagkabatanon no, napakita nga puno sa idealismo o gugma sa nasod. Kaya kung siguro waya isa pakialam or concern sa adto na mga tawo or sa isa nasod,
Hi everyone, so today I will be discussing the victims of injustice. Kabisang Tales is a farmer whose land was stolen by the friar. He became a bandit or outlaw named Matanglawin to get revenge. Holly or Jolly, the daughter of Kabisang Tales and the girlfriend of Basilio. She represents the pure, hardworking Filipina who suffers under the hands of friars. These parts of the story shows how unfair treatment and abuse of power affected ordinary Filipino during the Spanish period. Rizal used Kabisang Tales and Hole to represent people who suffered because of the corruption and injustice. Kabisang Tales was a hardworking farmer who only wanted to provide a better life for his family. But after the friars took away his land unfairly, his life changed completely because he lost hope in the justice system. He became the outlaw called Matanglawin and fought back against those who oppressed him. In modern times, Kabisang Tales represent people who are victims of land grabbing, corruption, and abuse of authority. His story shows how injustice can push a peaceful person into anger and rebellion. Holly is the daughter of Kabisang Tales and the girlfriend of Basilio. She represents a simple, hardworking, and loving Filipina who sacrifices everything for her family. Despite her kindness, she still became a victim of abuse and suffering caused by those in power. Today, Holly symbolizes people, especially women, who experience pressure, exploitation, and inequality, but to continue to stay strong for their loved ones. Rizal's message is still relevant today because injustice and abuse of power still happen in society. Through these characters, he reminds us that people deserve fairness, respect, and equal rights regardless of their status in life. So let's proceed the Spanish and the Church or the powerful. The first one is the Governor General. The highest official in the Philippines, he is a close friend of Simon, but he is often influenced by Simon's bad advice. During the Spanish time in the Philippines, si Governor General ang taas. Kumbaga siya ang leader sa Spanish at that time. And then, tungod sa kadako siya, kumbaga siya ang leader. So, tungod sa kadako siyang power or powerful siya, dagan ang tao nadok siya. But at the same time, nasa mga tao na dagan ni-respect siya. And then, naabot si Simon. Si Simon ang iyang na close friend. As, kumbaga best friend niya, closest friend niya. Si Simon, dato na mamaligya siya og mga alahas. And then, instead sa namaligya siya alahas, gusto siya na manimalos bitaw, manimalos sa gobyerno sa Katsila. And then, tungod sa pag-impluensya ni Simon kang Governor General, si Governor General usahay makabuhat siya og dili patas na desisyon nga walay pagunahuna, daghan na epektuhan ng mga Pilipino tungod sa mga bad na kumbaga mga bad na advice kang Simon. Of course, kay friend man lagi sila. So, kung unsay advice kang Simon adto kang general, mas mo kuan si general, kumbaga makahimo siya na dili patas. Makabuhat siya na bati tungod sa murag nadani siya kang Simon bitaw. So, the next one is si Padre Camora. A greedy and lustful friar
who abuses his power in the town of Tiani. So, si Padre Camora, usa siya ka pari, nailhan siya sa ilahang lungsod na hakog, ulit, abusado, o walay respeto sa mga tao. And then, imbis nga mutabang siya sa mga tao, kay isip man siya pare, so imbis na mutabang siya kay pare lagi siya, mas gigamit niya iyahang position na hadlokon ang mga tao, kanang kontrolon niya ang mga tao. Then daghan ang tao sa ilaha na dili siya ganahan tungod bitaw sa iyahang kaabusado, tungod sa iyahang gahom na dautan nga gipakita sa mga Pilipino. So instead sa pare siya, dapat mo kuan siya sa maayo, iyang gigamit sa dili maayo. Good evening everyone. My topic is all about Padre Salve and Padre Florentino sa El Filibusterismo. So, introduction. Ang El Filibusterismo kay second novel ni Jose Rizal. Sequel ni siya sa No Limit Tanghiring ug nagpakita siya sa mga problema sa panahon sa Spanish colonization sa Pilipinas sama sa corruption, injustice ug abuse sa power. Duha sa importanteng pare sa story kay si Padre Salve o Padre Florentino. Lahi lang personality o gipresentar nila ang duha ka klase sa religious leaders. So, ang atong una is si Padre Salve. Kini si Padre Salve kay usa ka Franciscan friar nga naapod sa No Limit Tanghiring. Sa El Fili, mas powerful na siya o mas daghan siya influence. Known siya nga manipulative o selfish nga pagkapari. Gipresentar niya ang mga abusive nga pare during Spanish time. So sa Spanish time daw kay abusive kuno siya na pare diri sa story nga El Filibusterismo. So personality ni Padre Salve, so hipokrito o plastic, gigamit ang religion para makontrol ang mga tao, ibali gigamit niya yung pagkapari ba na para makontrol ang kanang nakaubos sa isa, tas naghadlokon og suspicious sa uban. So ang role niya sa story is si Padre Salve nahimong director sa theater, plays, sa novel. Gigamit niya iyang authority para makontrol ang society og mga decision sa mga tao. Connected po siya sa mga injustice nga na-experience sa mga Pilipino sa story. Gipakita ni Rizal, pinaagi niya ang corruption sa ubang pare sa una. So diri ko no kay diri nga ikibali iya role is siya like gud siya corrupt nga pare, tas abusive, tas isang symbolism ni Padre Salve is abuse sa religious power, corruption sa simbahan, kad bisag sa simbahan mag-corrupt gihapon, pagdaog-daog sa mga Pilipino. Kado lagi akong gingon nga like mairang daog-daogon ton mga nakaubos sa isa kay pare man kuno siya. Meaning ani gipakita ni Rizal nga naay mga pare sa una ang gagamit ang religion para sa sariling interest instead nga mutabang sa mga tao. So namay nakakuan nga to na like corruption kanang like kung nagasa siya bisag sa simbahan kay mangurakot gihapon sila. Tas para sa isarang kaugalingon ba, tas di siya mutabang sa mga tao. So diri na ta ni Padre Florentino. So si Padre Florentino kay siya usa ka Filipino priest og uncle ni Sagani. Opposite kayo ni siya ni Padre Salve kay buutan, wise, patriotic ug moral nga tawo. Siya ang example sa maayong nga pari. Excuse me. Personality ni Padre Florentino.
bright og educated, honest og peaceful, patriotic o nahigugma sa Pilipinas, maluluyon or maluluyon sa mga tao, faithful sa Ginoo og sa sakto nga values. So amo nga jud na na sakto na pagkapari. So isang role niya sa story is sa ending sa novel, si Padre Florentino ang nitabang og nipasilong kang Simon ba ni? Simon. Kipaminaw niya ang confession ni Simon about revenge ug iyang mga plano. Human namatay si Simon, gilabay ni Padre Florentino ang treasure sa dagat kay para niya dili dapat gamito ng kwarta nga gikan sa daotang pamaagi. So sa diri kay like na siguro kwarta nga nakuan si Simon, tas taglabay ni Padre Florentino, taglabay sa dagat ni Padre Florentino kay para dili to magamit ba para sa daotang pamaagi, para dili makuan. Sakto ba? Dili dapat gamito ng kwarta nga gikan so dili dapat gamito ng kwarta nga gikan sa daotang pamaagi. So dili dapat gamito ng kwarta nga gikan sa daotang pamaagi. Sakto lagi kay sa daotan man nagito na kuan, sa daotan nga basta sakto na to. So symbolism, tinood nga pagka-Kristiyano, paglaom og moral reform, patriotism, wisdom ug justice. Siya murag tingog ni Rizal sa pag-express ideas about freedom, morality ug true love for the country and for the Filipinos. So comparison ni Padre Salve og Padre Florentino, kini si Padre Salve is corrupt nga pari, gingamit ang isang pagkapari para sa isang kaugalingon ra, simbolo sa oppression, manipulative ug abusive, represent abusive clergy. So amo to siya na kuan iya kibali batasan. So kani si Padre Florentino, while si Padre Florentino maayo og moral nga pari, gigamit ang wisdom para mutabang, simbolo sa paglaom, butan og compassionate, represents ideal clergy. So amo ni layo ra gud sila, lahi ra gud ilang kuan ba, like ilang batasan. Kay kini si Padre Salvi corrupt, tas kini si Padre Florentino mutabang sa katawhan, while si Padre Salvi dili kay bali ira man kaugalingon niya gihuna na. Sige, conclusion, si Padre Salvi ug Padre Florentino kay duha ka opposite nga karakter sa El Filibusterismo. Si Padre Salvi nagpresent sa corruption og abuse sa religion, while si Padre Florentino nagrepresent sa goodness, wisdom ug true concern para sa Pilipino. Pinaagian ni na characters gipakita ni Jose Rizal ang maayo og daotan nga side sa clergy during Spanish colonization. So sabta naman akong kuan report mora to. Thank you so much. Good evening everyone. My topic is all about Polita Gomez and Dunya Victorina. Polita Gomez, known as a beautiful young woman who chooses to marry a rich man, which is Juanito Piles instead of Isagani, because she wants an easy and comfortable life with money and social status. Duna Victorina, a Filipino woman who acts like a Spanish novel lady because she thinks being Spanish is better. She is a bossy, proud, and ashamed of her own culture. She represents colonial mentality during El Filibusterismo. Don Custodio, a government official who believes he is very intelligent, but his decisions are often unfair and not helpful to Filipinos. Vinjev, a Spanish writer and journalist who spreads false or exaggerated stories to protect the Spaniards and make Filipinos look bad. He represents fake news and biased media. Quiroga, a rich Chinese businessman
who secretly helps Simon by hiding weapons in his warehouse. He cooperates because he hopes to gain favor and benefits. In short, during El Presbyterismo, those characters show different problems in society during the Spanish colonization, such as greed, fake identity, unfair and government, and also the fake news and corruptions. Thank you. So today, good morning everyone. I will introduce the character of these two men in novel, rather in Filibusterismo, Nursery Side. First is si Don Custodio. Siya ay isa sa mga mataas na opisyal na kilala sa pagiging incisive o laging nagdadalawang isip sa mga importanteng desisyon ng ibang hirap siyang magdesisyon para sa bayan. And good afternoon everyone. Here's my topic, continuation racism sa other notable characters. So Quiroga, a Chinese businessman who helps Simon hide weapon in his warehouse. So si Quiroga kayo sa ka-Chinese na businessman nga nitabang kang Simon pagtago og mga armas sa iyang warehouse o bodega. So sa ka negosyante nga nakig-cooperate kang Simon para matabunan o matago ang mga armas nga mahimong gamiton sa plano ni Simon. So revolution. The book asks if violent revolution is the only way to get freedom. So ang revolution sa book nagpangutana kung ang violent o gubot nga pagrebelde ba ang only way para makuha ang freedom o kagawasan. So ginapakita sa istorya nga usahay ang mga tao mutuo nga kinahanglan og pakig-away aron mabag-o ang daotang sistema ug makabot ang kalayaan. So what up guys? Corruption is how government on search official abuse their power. So it means corruption. So ibig natin sa diri sa Philippines or Pilipinas nga iba diri sa Pilipinas is daghang mga tao ang nag-resist tungod sa corruption. I-abuse sila sa mga government or official kay tungod ang mga people or mga tao way ila kakayahan. Revenge, the story explores how personal anger can lead to destruction. In El Filibusterismo, revenge is a central and cautionary theme shown clearly through the character of Simon. After suffering great injustice, losing his family, his reputation, his love, and his hopes for peaceful reform. So, Simon is nilamon ng matinding galit o personal na kaisog sa mga tao nakasuya siya pati na sa bansa. So gigamit niya ang isa kayamanan o maimpluwensya para patago na planuhon o pagbagsak ng gobyerno. So tungod sa sistema o sa nagubang isa life, isa pangkabuhayan. So sa istorya is makita nato ang kaisog ni Simon sa dili pagkaunawaan. So choice na niya adto to revenge and dili ko and not bring. Good afternoon everyone. I am Elisa Arlampam. I am here to report my part about the comparison of No Limitang Here versus El Filibusterismo. Introduction. Jose Rizal's two great novels, No Limitang Here and El Filibusterismo, are cornerstone of Philippine literature and nationalism. Both works expose the injustice of Spanish colonial rule, but they differ in tone and purpose. No Limitang Here is dedicated to the fatherland, reflecting Rizal's hope for reform and healing through dedication and awareness. In contrast, El Filibusterismo is dedicated to Gamborza,
the martyred priest of 1872, symbolized sacrifice and the call for justice. This dedication highlights results involving vision from peaceful reform to revolutionary urgency, making the novels powerful companions in the struggle for freedom. Comparison of dedication. No Limitang Here and El Filibusterismo, both novels are dedicated to the Philippines and its people, showing Rizal's deep patriotism. Each dedication highlights the pain caused by Spanish colonial rule, whether through the people's hardship or the martyrdom of press. Both dedications aim to awaken Filipino to injustice and inspire them to act for change. No Limitang Here dedication to the Philippines and its people, focusing on their wounds, struggle, and hope for reform. It reflects Rizal's belief in peaceful change through education and enlightenment. El Filibusterismo, dedicated to Gamborza, Mariano Gomez, Jose Burgos, Jacinto Zamora, the priest executed in 1872. This dedication is more radical, symbolizing sacrifice, injustice, and the revolutionary spirit. Noli is hopeful and reformist, while El Feli is darker, revolutionary and urgent. No Limitang Here dedication shows hope for reform and healing of the nation. El Filibusterismo dedication shows anger and call for justice, honoring martyrs who symbolize resistance. Together, the dedication results shift from reformist ideals to revolutionary urgency. Thank you. So good morning everyone. We'll tackle about the comparison versus El Fili. In comparison, Noli inspires awareness and the hope for peaceful change, while El Fili reflects disappointment and the desire for radical action. Together, the two novels awakened Filipino nationalism and greatly influenced the fight for freedom. Good day everyone! I will discuss the comparison of the tone and protagonist of No Limitang Here and El Filibusterismo. So first, the tone of No Limitang Here is romantic and idealistic because it shows hope that society can still change through education and peaceful reforms. Meanwhile, El Filibusterismo has a political and revolutionary tone because it focuses more on anger, injustice, and revenge. Compared to Noli, El Fili is darker and more serious. For the protagonist, No Limitang Here features Crisostomo Ibarra, known as the Reformer, who believes in peaceful and change. On the other hand, El Filibusterismo features Simon, also known as the Avenger. He is actually Ibarra with a new identity, but this time, he believes that revolution is the solution to society's problem. The end of the book is wandered and runs to the house of Padre Florentino to realize his pain. He asked why God did not help him. Padre Florentino answered and he explained that a revolution will fail. It is built on hatred and greed. The treasure. After Simon dies, the priest throws Simon's chest of jewelry into the Pacific Ocean. He says that the treasure should stay there until the Filipino people are truly ready to use it for a good cause, not for revenge but for the love of the country. So, pagkamatay ni Simon, gilabay sa mga pari ang kahon sa mga alahas ngadto sa dagat sa Pacific Ocean. So, gingon niya nga ang bahandi kinahanglan magpabilin didto hangtod andam ni gyud ang mga Pilipino nga gamiton kini para sa maayo nga katuyuan. So, ang kato daw jewelry na gilabay sa Pacific Ocean ay sapat to kuhaon kung andam na daw ang mga Filipino people na gamiton ng kadto na jewelry
sa maayo na buhat. So concept daw kuno dili para sa dili sa yun sa para panimalos o daot ang buhat, kundi para sa gugma ug kaayuhan sa nasod daw. So kini nga ang tinuod nga kausuban sa nasod is kinahanglan gikan sa maayong intensyon, pagkahiusa og paghigugma sa bayan. So that's all.